Kaugnay pa rin sa supply at napakamahal na presyo ng produktong petrolyo, bunso ng gulo sa Middle East. Maaperahan po natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang umaga po. Good morning po. Opo, nakarating na po ba sa inyo na may mga ilang supply po ng petrolyo sa ilang gasolinahan out of stock na raw? Opo. Narinig namin kasi naghabol ng mga daming naghabol ng mga kabili bago bukas, ano? So, pero okay lang naman 'yan, pero ang masama is may mga nagho-hoard or may ibang gasolinahan na naghihintay ng akyat at ayaw magbenta. So, yun po yung mga kakasuhan po natin at ipapasara po ng DOE. Opo, bantay po natin. Baka bukas naman hindi na sila out of stock. Opo. Hindi, alam niyo po, hindi na naman makatarungan yung ginagawa nila na perwisyo sa bayan naman or sa mga kababayan natin, ano? Opo. So under the monitor po ng presidente na maayos to, at yun nga, sinasabi na kailangan lahat na police, mayors, at kung sino man ang pwedeng mag-monitor at mag-implement ng disiplina. Opo. Pero bukas pa ho itong price increase, pero may mga motorista ho nagsabi, Friday pa lang ho, nagtaasan na ng 10 piso ang ilang gasoline station. Hindi lang po sa Metro Manila, pati sa probinsya. Opo, sa buong bansa po. Actually, sa ngayon, ang mga 54, 54 na yung mga kakasuhan namin ng mga gasolinahan. So, dumadami po yan. Bawal kasi yan eh. Dapat kasi kung kailan lang. Ang last week kasi once a week lang, no? This coming week, medyo everyday may akyat para pa konti-konti lang, para hindi biglaan. Pero this week, dapat ang change wala po. Ngayon, o kahapon man, o nung Sabado, dapat sa Tuesday lang yung change. So, iba talaga nakinabang sa sitwasyon ng Pilipino. Sabi po ng ibang retailer, hindi na nila makontrol yung presyo dahil mahal yung benta sa kanila. Hindi kasi may stock naman yung mga gas stations, ano. Tama po. Actually, ang presyo po, ang bakit po mahal siya kasi mahal yung replacement cost niya. Pero hindi pa naman sila bumibili this week yung last week. So yung this week po ang magiging mahal. Oho. Pero hindi ba nila pwede katuwiran, deregulated sila at hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno? Deregulated nga po, ang presyo po, nino-notify kami at pinapa-explain lang namin bakit ganun yung presyo. Pero pag panahon na ganito, DOE will assert na kaming nagbibigay ng permit. At kung hindi ka sumusunod sa mga direktiba ng DOE, then DOE can also remove the permit. At dahil gumagamit din ng langis at gas sa paggawa ng kuryente, hindi rin ba maasahan sa ERC na payagan na rin magtaas ng singil sa kuryente, Secretary? Kung tumagal po ito, pag tumagal po yung gera sa Iran at sa Middle East, malamang affected yung ating presyo ng kuryente. Kaya po, ngayon pa lang po, ngayon wala pa naman, pero pag tumagal yan, may epekto yan. So ginagawa, ngayon pa lang, nagpe-prepare na kami mga iba't ibang paraan at we're talking to the generation companies para po sakripisyo ng konti para lang kahit isang buwan o 2 buwan para hindi naman affected po yung ating consumers. So bukod po sa 4-day work week, may iba pa ho bang gagawin ng gobyerno para maibsan ang sakripisyo ng mamamayan? Marami po. Ngayon po, actually ngayong araw, may mga hearing po sa House at sa Senado para po yung sinabi po ng Presidente na itakal nila yung suspension of the excise tax, saka yung importation ng biofuels. Tapos po, meron po, pag according to the law, kung once may increase talaga na malaki, so more than $80 per barrel, pwede po yung ayuda po sa ating mga drivers,
farmers at fisher folks. At ngayon po, tuloy-tuloy pa yung meeting namin para, Opo. alam mo, ang pinakamalaki kasi na jump diesel public transportation yan. So dyan po talaga yung unang-una dapat talaga tulungan po. Opo. Huli na lang po talaga, babala po sa mga gasoline station na magpapatuloy manamantala, Secretary. Isasara ko kayo pag hindi kayo mag-behave. Ay wag po nating don't take advantage of the situation. Ang perwisyo dito sa bayan natin at sa taong bayan natin. But if we have reports, we investigate, padala namin yung police. Pag may proof po, may pictures kasi pinapadala yung mga Yes. Yun po, reason for us po to cancel your permit. Maraming salamat, Energy Secretary Sharon Garin. Ingat po. Thank you po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.